pakibasa ko. Meron isang babasa niyan. Ano, Psalms? 115, 15-16. At meron babasa ng Isaiah, pakihanap, Isaiah 45 verse 18. Isaiah 45:18. Pakibasa muna ang 115. Ayan, wala. Tapos may babasa po ng Hebrews chapter 11 verse 3. Psalms 115, verse 16. Psalms 115, verse 15 to Hebrews, ano yun 16. sa? You are blessed of the Lord which made heaven and earth. Ano 16. Hebrews? Yes, 16. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth had He given to the children of men. Yes, given to men. Okay. Isaiah 45 verse 18. Isaiah 45, verse 18. For thus says the Lord, who created the heavens, He is God, who formed the earth and made it, He established it. He did not create it empty. He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no other. Amen. Sabi pa doon, sa ibang translation, sabi niya, and put everything in place. Like everything in place. He created the heavens and the earth and put everything in place. Hebrews chapter 11 verse 3. 11. Hebrews 11 verse 3, sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ganawa sa mga bagay na nakikita. Amen. Amen. So maganda ang purpose ng Lord sa atin. Diba? He created all this for us. Lahat yan, He provided everything. Do that from the very beginning. Magandang plano ng Diyos. Magandang plano ng Diyos sa akin. Magandang plano ng Diyos sa inyo. Pero nagkaroon ng sa gandang plano ng Diyos na kung saan doon niya nilagay ang tao, si Adan at Eva, sa Genesis, di ba? At nagkaroon ng malaking problema. Pumasok ang kasalanan. Magandang plano ng Diyos, pero nagkaroon ng kasalanan. Pagkatapos ng kasalanan, sabi ng Biblia, kung saan kumalat ang kasalanan, di ba? Galing sa isang tao, kaya sabi sa Romans, kumalat ito hanggang sa atin. Nasabi sa Sangpa, sa sinapupunan pala ng aking nanay ay nagkasalanan, mayroon na akong kasalanan. So nagkaroon ng problema, tapos nagkaroon ng civilization. Di ba? Paikot-ikot, nagkaroon ng, sabi ng Genesis, panahon ni Noah na ang lahat ng iniisip doon ng tao, puro kasalanan lamang. Wala na siyang ibang iniisip, kundi kasalanan. Ang ginawa ng tao, he dethroned God. Tinanggal niya sa pwesto sa pagiging Diyos o hari ang Diyos. Ipinalit niya ang kanyang sarili. Diba? Ang lahat ng choice na ginagawa niya, puro kasalanan na walang tama sa harapan ng Diyos. So dahil wala na yung relationship, nasira niya dahil sa kasalanan. Diba? So, ang tanong ngayon, saan pupunta ang civilization? Saan pupunta ngayon yung culture natin? Yung panahon natin, saan siya pupunta? Paikot-ikot lang ba ito? Maraming question. Dumating ang lahat ng sakuna. Dumating ang kung bakit nagtatrabaho ang mga lalaki. Papagal. Kaya si Brother Jonathan, kaya nagbike. Galing sa trabaho, ang laki ng trabaho niya papuntang church. Bakit nanganganak ang babae? Mahirap mga anak yung iba, nasi-CS. So lahat niyo dahil sa kasalanan. Di ba? Amen. Pero ganun pa man, sabi sa Psalm 113, verse 13 to 14, 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb.
I praise you because I am fearfully and wonderfully made. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So once we have conquered the first important questions, how did we get there? Paano tayo napunta dito sa mundo? Paano tayo nag-umpisa? The second question must be addressed now. Why are we here? Bakit nandito tayo? The scriptures give us the answer. Colossians chapter 1 verse 16 to 17. 1:16-17. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos at sa papamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Amen. So ito yun, sinabi ko kanina. So this will lead to the creation of human being. Nasabi ko kanina yun. And it's human condition. Maganda ang plano ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26. Sabi doon, 26, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over creeping thing that creeps. Pamahalaan natin lahat, di ba? Lahat kayong in charge. Ngayon pag tumahol si, ibang klase, parang siya in charge Natatakot ako Diba? Kasi andun na yun, diba? Basta hindi dapat ganun Andun na yung feelings Tahulan ka ng kunyari, malaking bulldog. Left and right. Diba? Kaya natin, ay yung utos ng Diyos, kaya natin kaya natin yun Pero bakit andun yung takot? Parang andun yung... Yun pa kapag ko naalala ko si Angie, napapa-in Jesus name pa Paghabol. Yung mga panahon ngayon, noon So, there's one thing that I would like to add doon sa argument ng Diyos. Yung cosmological then design. Pwedeng dagdagan pa natin at kasama din dito sa number 3 na sinasabi kong the human condition and the human creation, humankind, and its human condition, yun moral attributes. Without moral absolute, sabi niya, nothing can be considered fair. Walang patas. Nothing can be considered just. Just yun, matuwid. Nothing. Dahil nga base lang ito sa Nothing can be considered right. No? Kung walang morality, meron pa rin kabutihan ng isang tao. Diba? May kabutihan pa rin. Question, saan ang galing ito? Sabi ng mga atheista, sa pinanggalingan, sa education. Saan ang galing yung education? No? Saan? Kung itetrace mo lahat hanggang sa pinanggalingan, saan pupuntahan lang ito Kung wala walang moral, dapat meron lawgiver. Yeah. Kundi ang Diyos. Nagpinag-umpisa na lahat. That we were created by Him and for Him. Nilikha tayo sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Pero ginawa ng tao, diba, we dethrone God. Pinalit natin ang ating sarili. Ang gusto natin, tayo na ang magmanuba na ng ating buhay. Wala nang pakialam ng Diyos. Ang gusto natin, total freedom. Yun, total yung economy na freedom. Na wala na natin, hindi natin gusto na ang Diyos na magdesisyon sa buhay natin. Gusto natin tayo lang. Ayun ang naging dulot ng kasalanan noon. Maganda ang plano ng Diyos pero sinira ng kasalanan. Genesis chapter 6 verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. But only evil continually. Romans chapter 5 verse 12. Amen. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin,
So death spread to all men because all have sinned. No one is righteous. No one is righteous. Not even one. No one does good. Walang gumagawa ng mabuti. For all have sinned and fell short of the glory of God. Chapter 3, verse 23. And we know on 6:23, the result of that, the punishment. The wages of sin is death. Pero may katugso ninyo, galing kay Christ. Yeah. Gift of God is eternal life through His Son. We dethrone God. We made ourselves the Lord. Human were and are confused and asking a lot of questions, things like when we came from, where the history is going. Number 5, compare. So, may problema ang tao. Una, pinatunayan natin na may Diyos sa pamamagitan ng evidence. Tatlong evidence na yun. Yung pang-apat, pumunta tayo sa human condition. In spite of human evidence, in spite na magandang plano ng Diyos sa atin, nagkasala tao, hindi natin alam. So nagkaroon ng problema. May solusyon ba sa mga to? Diba? Pag nag-share tayo sa mga kasama natin na hindi mananampalataya, ano ang solusyon? The first preaching of the gospel, ang unang pangangaral ng salita ng Panginoon, unang mapapakinggan natin ang salitang gospel, ang salitang salvation. Hindi siya sinabi salvation, pero sa Greek meron siyang tawag. Meron siyang tawag sa theology. Hindi sa New Testament. Nag-umpisa siyang sabihin sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang tawag dito sa theology, ang tawag dito ay proto-evangelion. Sabi doon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. This is the first announcement of the Lord Jesus Christ. May solusyon. Pagkatapos ng kasalanan, may solusyon. They introduced the book, the author of the Genesis, who was Moses, diba? Ng Torah, sabi. In-introduce yung gospel, Jesus Christ. Pointing towards doon sa cross. So, pinatunayan natin na may Diyos, pero anong klaseng Diyos? Di ba? Anong klaseng Diyos? Maraming religion na naniniwala na may Diyos. Di ba? Maraming religion na naniniwala na may Diyos. Sino ba ang naniniwala ng Diyos? Pag sinabing theistic, yung naniniwala sa Diyos. Di ba? Theism. Sa tingin niyo, sino yung mga religion na naniniwala na may Diyos? Ang gagawin natin, paikiliin natin, hindi natin pahabain. Gawin natin yun theism lang, yung nag-iisang Diyos. Hindi maraming Diyos, kundi nag-iisang Diyos. Okay. Meron 3 religion sa buong mundo na naniniwala na may nag-iisang Diyos. Give me one. Jehovah's Witness. Christian. Just one. Christian. Muslims. 2. And Isa na lang. Buddha. No. In-eliminate na natin yun. Hindu? No, eliminate. Christian, Muslim. Ha? Saints. No. Kasama na yun sa sinama natin yun siguro sa Christian na naniniwala, although may mga pagkakamali, pero naniniwala sila na may nag-iisang Diyos. So, Muslim naniniwala kay Allah nag-iisang Diyos. One God. Yeah. Ang Christian naniniwala na there is one God in 3 persons. The Father, God, and the Holy Spirit. Pangatlo ay Judaism. Jewish. Yeah. They believe in one God. Di ba? Old Testament. Di ba? Doon galing ang Christianity pa, sabi nila. Doon, yung Christian, believe nga eh.
Sa atin, dahil naging Trinity. Okay? So, tatlo. So, ang tawag dito ay revelational theism. Judaism, Islam, and Christianity, they all believe in monotheistic, nag-isang Diyos. Mono means one. Which affirm that there is only one God and that this God is a personal and perfect being of unlimited power, knowledge, and goodness who created a universe out of nothing. So, yun kaninang discussion natin sa cosmological argument. Therefore, the universe began to exist. And the author of that, the one who created that, is God, was God. Monotheism. Anong paniniwala ng Judaism? They don't believe in Jesus Christ, kaya ang gawin wala silang salvation. This New Testament. Pangalawa, ang paniniwala ng Islam? Ang Islam, they make no promise of eternal life to any of his followers unless di sila ng pangako ng buhay na walang hanggan, unless, sabi doon, one dies, ang isa ay mamatay sa pamamagitan ng jihad. Okay? No Muslim is given certainty as to whether he or she will enter paradise. Walang kasiguraduhan kung maliligtas sila. Kahit din sila ng jihad. Kaya maraming promises ang jihad, di ba? One can only hope, na ang sabi doon, that ang isa ay umaasa na ang kanyang kabutihan ay malalampasan niya ang mga bagay na ginawa niyang masama. So, by good works pa rin. Di ba? So, dito tayo pumunta ngayon. So, the only one choice here sa ating choices, sa ating best solution sa Diyos ay yung ino-offer ng Kristiyano. No? Let not your hearts be troubled, sabi ni Jesus Christ. Believe in God, believe also in me. New Testament, in John. Jesus said to Thomas that I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father but by me. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. That God made Jesus Christ sin for us. Na tayo na walang kasalanan, na si Kristo na walang kasalanan, ginawang kasalanan para sa atin. Para tayo maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. He made sin for us, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. The iniquity was laid upon Him, Isaiah 53 verse 6. And He bore our sins in His body on the tree, 1 Peter chapter 2 verse 24. And the preaching of the gospel, 1 Corinthians chapter 15. What is the best solution now? What is the best proof that we can say na ang Kristiyano ang tamang religion? Wala nang ibang religion na tamang maliban sa Kristiyano. Dito tayo dapat mag-claim na this is the absolute truth based on the scriptures. Kung tayo ay sasama na lang sa ibang tao na maniniwala na kung anong pananampalataya sa iyo ay tama, tama yan. Pero sa akin, dito sa akin ay tama. So halos ganun na lang ang claim natin ng bawat isa. Wala nang absolute truth. So we have to make a stand na ang Biblia, kung anong sinasabi ng Biblia ay tama. Kung anong we confess na ang Christianity ay tama, dapat patunayan natin na tama sa pamamagitan ng Biblia. No? Sabi doon. So, doon papasok the miracle. The miracle of God through resurrection. First, ang resurrection ay it is unequivocally supernatural. It's supernatural. Ateista hindi maniniwala doon sa miracle dahil it is against the law of nature. Law of nature, hindi imposible yun. Hindi pa pwede yun. Science, hindi. Parang hindi sila maniniwala. It is not against the law of nature. Kung may Diyos, kung may Diyos. What is this? That's the law of nature, di ba? Yes. Bumaksak. Gravity. Tama. Pero, ang ginawa ng Diyos, ginanya niya, pero hinawakan niya. Bang. He can do that dahil Diyos siya. Pero it's not against the law of, gravitation. Yeah.
Kasi nag-intercede. He interceded. Di ba? Ayun ang miracle. Amen. Ayun ang miracle. So ang miracle, yung pagkamatay ni Jesus Christ, that's a miracle dahil ang katapusan nun ay wala nang pagkabuhay ng muli. Kamatayan na lang yun. Kung may Diyos, siyempre maniniwala ka na may kanya gawin yun. Kung may Diyos, maniniwala ka na kaya niyang buhayin ang isang patay. No? Ang isang tao galing sa patay. Sa bibig. At yun ang ginawa niya sa kanyang. And it is by the power of the Holy Spirit. No? Ayun ang role ng Holy Spirit. Hindi si Jesus Christ ang bumuhay sa kanyang sarili. Sabi doon. Actually, the Holy Spirit, ayun ang ano ng Trinity. No? Pangalawa, it is historically well attested. Pinatunayan to ng history, hindi lang sabi-sabi. Hindi lang kwento-kwento. Sa Biblia, marami nagpatunay. Kita mo yung 1 Corinthians chapter 15, sinabi ko, eto nakita siya ni Cephas, ni Peter, nakita siya ng mga alagad, nakita siya ng 500 people. Marami. Ang una nakita sa kanya, yung dalawang babae, gano'n, yung mga women. Tapos, historically attested dahil may isang tao na historically kilala, si Josephus sa history. So naniwala na si Jesus na may pangalang Jesus sa history na namatay yun. At that Jesus Christ was ever existed. And number 3, it is a centrality to the gospel. It is the heart of God's good news for the human condition. It is the heart. It is the heart of God's good news for the human condition. Wala nang iba pa. Wala nang ibang nakita nila na empty ang tomb, na may naglibing, tas empty. It was subsequently seen by others to be alive again. Nakita siya na, sabi ng iba, panaginip lang yun. Sabi ng iba, may marinig kayong reason, may mapapakinggan kayong explanation na hallucination lang daw yung nangyari. Dahil hallucination in the sense dahil mas nagre-grieve sila sa leader ng kanilang religion na Kristiyano dahil namatay ang kanilang leader. Nagre-grieve. Kaya ang maisip mo na, nakita ko si Jesus kagabi. Nakita ko. So, at ang tingin nila ay hindi ang mga sumusunod na Kristiyano ay walang isip, walang pinag-aralan. Dahil imposible na mabuhay ang isang patay. So, imagine, 500 katao nag-hallucinated at the same time. Imposible. Imposible, di ba? Ano mangyayari yun? Yeah. 500. Alam mo, pagkatapos na rin, makita natin yung transformation of the disciples. Yung buhay nila na bago. Amen. That's the best. Amen. Transformation of the disciples. No? At andun yung worship kay Jesus. The early worship of Jesus after that. Nagkaroon pa ng mga liturgy of the church. I have 2 pages of this, the evidence, pero I'm gonna shorten. Paikliin ko, doon lang, yung mga na-mention ko. Anong gagawin natin ngayon? Napatunayan natin na may Diyos. No? At itong Diyos na ito, pininiwala ng Kristiyano, ito yung Diyos na sinasabi ng Biblia. Ano sasabihin natin sa mga taong hindi nananampalataya? Paano natin sila matadala sa Panginoon? Ano ang message na meron tayo na sasabihin sa kanila? Mark chapter 1 verse 15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Pakibasa po sa Tagalog. Dito tayo magtatapos. Bibigay ko yung mga verses. Mark chapter 1. Hanapin yung Mark chapter 1 verse 15. John chapter 6:47. Acts chapter 16. Marcos chapter 1. 1:15. Yung isa ay John 6:47. Pastor, pakibasa ang Acts chapter 16, 30 to 31. Yes.
Rowing, Acts chapter 17, verse 30. Acts 17, 30. 30. Pakibasa po. Ephesians chapter 2, 8 hanggang 9. Okay. Mark chapter 1, verse 15. Mark chapter 1 verse 15. At sinabi na ganap na ang panahon at malapit ang kaharian ng Diyos. Kayo'y managsisisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. 6:47 of John. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, sumampalataya. Sino man sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Acts chapter 16, 30-31, Pastor. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Rowie, 17:30. Acts chapter 17 verse 30. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisisilatalikdan ng kanilang masasamang pamumuhay. Yeah. The word repent. Ang sinabing repent daw kasama ng lahat. Ephesians chapter 2, 8-9. Ephesians chapter 2 verse 8. The 9. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. Amen. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Amen. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Kung may isang kaibigan kayo na gusto nyo imbitahan na hindi pa mananampalataya, sharean ng salita ng Panginoon, na walang maliligtas ko kay kaibigan, pinsan, maging magulang mo, no, maliban na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. No? At hindi, ang kaligtasan ay hindi galing sa ating mga sariling gawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Perfect. Papaano walang naligtas sa panalangin? Sa tingin may naligtas sa panalangin? Sa pagtaas ng kamay? Meron ba? No. Saan naligtas ang tao? By faith. By faith, believing. Buti na nakuha niya yung sagot na yun kasi yung iba. Hindi pa pwede yan. Nalangin ako. Tinaas ang kamay ko. Ako ligtas ako. Hindi naman doon. Ang naligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi naman sa pagtaas ang kamay. Yung faith. By faith. Saving faith. Yung saving faith, sabi doon na yung miracle ng saving faith, yung hiwaga ng saving faith, yung faith na yun, kung saan sabi ni Martin Luther, yung saving faith na yun na magbabago sa'yo. Una, you will be justified by God. Pawawalang sala ka, hindi dahil ikaw ay walang kasalanan. May kasalanan ka pa rin, guilty ka pa rin sa kasalanan na ginawa natin. Ginawa mo dahil sa pamamagitan ni Adan at Eva. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, Amen. He declared you as just, as justified. He justified you. He declared you righteous. Justified you. Pinawalang sala ka dahil sa Kanya, di ba? Pero hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan. Pero pinawalang sala ka. At hindi lang yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Walang sala yung kasalanan. He declared you righteous. He did not make you righteous first. He declared you righteous. And the second thing He did, not only did He declare you righteous, He also imputed yun katuwiran niya. He also imputed His righteousness on you. That is the past tense. Ayun ang past tense ng kaligtasan. Dineclare ka ng righteous ng Panginoon at hindi lang yun, yung katuwiran ni Jesus, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, iniligay niya sa iyo.
Ayun ang double imputation na sinasabi. Dineclare ka na righteous at nilagyan ka ng katuwiran ng Diyos. Dahil ang tao walang katuwiran. So kapag dumating ang araw ng paghuhusga, pag dumating yung araw harap mo na ang ating Diyos, hindi niya titingnan ang katuwiran mo dahil wala kang katuwiran, kapatid. Bawat isip, kapag namatay ka sa oras na ito, hindi pa pwedeng wala kang kasalanan, may kasalanan ka pa rin. Dahil bawat minuto ng buhay mo, nagkakasala ka. Sino ang titingnan niya? Sino ang pagbabasehan niya ng kaligtasan mo? Hindi ang katuwiran mo, sabi ng Biblia, kundi ang katuwiran ng kanyang anak. Na namatay para sa iyo. Ayun ang pagkakaiba natin sa Roman Catholic. Ang Roman Catholic, ang justification belief nila ay araw-araw, ay hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan dahil hindi nila alam kung kailan sila magiging banal na nagkakasala sila. Hindi yung kundi past tense yun. So may kainalaman nyo sa glorification. Pag dumating ng glorification, titingnan ng Lord yung past tense na ginawa sa iyo. Doon yung titingnan niyo yung katuwiran ni Yesu Cristo. Yung present tense mo naman na sinasabi, yung patuloy kang binabago ng Diyos. So, ang naituro ni Pastor yun, panigurado sa inyo. Justification, sanctification, and glorification. One day, you will face God. No? Ang titingnan niya, babasihan niya ng kasalanan, ng paghusga niya, yung ginawa ni Kristo sa buhay namin. Tayo wala tayong magagawa. Sa biyaya tayo ng Diyos na ligtas. So, ayun ang gusto kong sabihin natin sa ating mga kaibigan. Ayun ang gusto kong sabihin natin sa mga kasama natin sa trabaho. Sabihin natin ang kabutihan ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. No? Na maliban na lang na hindi tayo magsisagi kasalanan, hindi tayo manampalataya sa Kanya. Wala lahat. So, salamat tayo dahil tayo ay tinawag ng Diyos. Ito kayo. Amen. So, ayun. So, dalahin ko na patuloy tayong baguhin ng Panginoon sa ating buhay sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa patuloy mo po babago sa amin. Salamat po dahil sa aming katuwiran, Panginoon, wala kami. May pagmamalaki sa iyo, maliban sa iyong anak. Yes, na sinabi ni Pablo, Panginoon, siya lamang, Panginoon, ang aking pinagmamalaki. Kung mayroong pagmamalaki dito sa mundo, hindi ang aking kayamanan, hindi ang aking galing, dahil wala ang lahat ng bagay na yan. Aking pinagmamalaki ang aking Panginoong Jesus, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagkabuhay na muli. Salamat dahil nahabag ka sa akin. Salamat, Panginoon, nahabag ka sa amin at Panginoon, binigyan mo kami ng kaligtasan na hindi po namin makukuha sa aming pansariling lakas. Salamat po sa biyaya mo. Panginoon, patuloy mo po kaming baguhin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord. At salamat po, Alvin. At may mga katanungan pa ba kayo? Mayroong sasagot. Hindi na sagutin sa sarili. Kasi po dito sa Bible study namin, may magtatanong. Walang mga tanong. Si Kala ko si Joseph may tatanong. Next time na lang. Sa kapag may mga nabasa tayo na may buhay na walang hanggan. So, kahit nabuhay ka pa, kahit hindi ka pa namatay, pinangako ng Diyos na yun. Ano na yun eh. So, yung kasiguruhan ng ng kaligtasan. In 1 John chapter 5 verse 12, he that has the Son has life. He that don't have the Son don't have life. Kung sino ang may buhay, kung sino ang may anak, S-O-N, ay may buhay, di ba? Sa buhay. Sabihin, talagang pala. Doon na wala nang, sabi pa nga ng Diyos dati tayo mga kaaway ng Diyos. Pero ngayon, na tayo? Ibigan, di ba? Sons of God, friend of God. So tayo, we are feasting in His table now. No? So yung present, lahat yung salvation past, present, future. Yes. Yeah. Lahat yun. Amen. So, kung
sabi sa Romans chapter 8, kung mag-isip kayo minsan ang kalaban ay pag-isipan ka lang sa mga ginawa mong kung may question kayo sa yun sa kaligtasan, no? Romans chapter 8, ang sabi doon, sabi doon, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Romans chapter 8, how will He not also with Him graciously give us all things? Sabi doon sa verse 33, this is important. Who shall bring any charge against God's elect? Sino makapaghusga sa pinili ng Diyos? Sino? Wala. Sabi niya, it is God who justifies. Ang Diyos ang nag-justify. Sabi niya, it is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, sword? Diba? Wala makapaghiwalay sa atin. Ang makapaghiwalay lang sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sa kaligtasan na meron tayo kay Kristo, kung ang bagay na ito ay mas malakas pa kay Yesu Kristo. Sino mas lalakas pa sa Panginoon? Kahit ka sarili mo, hindi ka malakas. Hindi tayo mas malakas kay Kristo. Wala na. So, it is God who justifies. Yes, it's by all God's grace. Amen. We are saved and we have the assurance of salvation. So alam ko may mga tanong pa kayo eh. Pag ako ang ang dami yung tanong eh. Ngayon, come on guys, show up. Cheer up. Ano oras ba kayo natatapos pag Wednesday? Sometimes mga 11, 12, no? 11, 12. Baka kasi may pasok kayo eh. Oo, kasi lang may pasok. So, 10:30 na kasi. Pero, every Wednesday ba? Lagi kayo natatapos ng 11? Oo, di ba?